Araw ng Sabado, akala ko pahinga na ako. Yun pala, ayan, maaga pa rin gigising para sa mga kakainin ng mga anak ko dahil nga may practice pa rin sila ng drum and lyre. At si kuya naman ay hindi makakapractice tuwing umaga, 3 Sabado yon dahil nga meron siyang seminar sa simbahan para kumpilan. Kaya tuwing hapon lang siya nakakapag-practice. At dito nga ay hotdog na lang muna ang aking naisipang iluto kasi nga nagmamadali na yan at medyo late na nga akong nagising gawa nga ng kala ko'y pahinga na, ayan. Pero tuwan-tuwa naman ang mga bata kasi nga nakapag-hotdog na naman at bibihira nga lang kami magluto ng ganito. Lalo na yung isa ang saya at ketchup is life talaga naman. Oh. At ayan nga, dali-dali na silang kumain diyang 3 dahil ihahatid na namin. Walang ganap si Ate Irish kaya sabi namin siya ang magsalang ng labahan. At eto na nga, umagang kay ganda. Late na kami. Ayan, dala-dala ni Christian yung kanyang drum. At kami nga ay pupunta na sa aming sasakyan habang iniintay si Kuya Froilan. At dito nga ang sabi ko si Kuya Froilan ay doon na lang namin ibababa sa may malapit sa simbahan doon sa pagliko at gawa ng ihahatid pa namin yung dalawa sa practice at siya naman ay malaki na kaya na niyang lakarin yung simbahan. At dito nga ay talaga namang excited lagi ang dalawa sa practice. Ay minsan ngayon nagkakaaway pa kami kapag late na ako ay talaga naman nga ayaw nga nilang malilate dito. Ay mas okay nga naman yun at hindi masayang ang aking pabayad o diba. At dito nga ay hindi na namin inihatid kasi sabi ko para masanay na sila kasi pag nagparade sila ay talaga namang dadalhin nila yun ng kanya yung mga gamit nila, drum at saka lyre. Kaya dapat masanay na sila. Kasi nagmamadali rin naman kami kasi may survey pa nga dito. Grabe yung kabayo, ganito na pala ang pag-uula or paggamit. Dapat nakamotor, hindi ka sakay. O, diba? Hindi nga naman pagod ang kabayo. At dito nga ay magpapasurvey kami. Tapos pinag-iisip ko pa asawa ko, ano ba talagang gusto mo, lupa o sasakyan? Kaya idinikit ko siya dun sa sakyan ni engineer 4x4 din kasi yun, diba? Para mapil niya. Ay kaya lang talaga namang isipin mo nang mabuti bago ang lahat kung ano ba talaga ang bibilin. At after nga nun, pumunta muna ako sa farm para magpakain ng mga hayop. At iyan, dumating ang aking bagong alaga. And then after nun magpakain ay talaga namang pumunta na muna kami doon sa mga bata at sinundo na para mag-lunch. At ayan nga, kung ang ulam namin kanina ay hotdog, ngayon naman ay pritong matang baka at na isda. At ayun nga, pagkahatid ko ulit ng alauna sa kanila sa school para sa drum and lyre, dumiretso na ulit ako sa farm para ito naman. Kasama ko si Kuya Rodel dito dahil bawal nga tayong magbuhat. Ayan, siya ang pinakuha ko ng lupa para ilalagay ko dun sa aking azola. Wala pa nga lang kami makita na poop ng kalabaw or kaya ng baka. Ito nga yung ating mga raised bed. Lalagyan natin ng mga sariwang dahon. Pero bago yan, nakalimutan ko kasi yung mga karton sa bahay. Kaya ayan, di ko pa nadala dyan. Kaya may muna ang nilagay ko. Kailangan kasi may sariwang dahon. Then, bago yan, karton muna. Tapos sariwang dahon. Tapos tuyong dahon. At kung ano-ano pa. Kaya ayan, dito naman makikita niyo yung daanan nilagyan ng bato kasi sabi ko kay Kuya Rodel, lalagyan muna ng sako tas lalagyan ng bato para hindi nga naman ako putikan doon. Kaya ayan, dito ikinaklimate ko muna yung yung ating azola o diba parang isda lamang. Kasi sabi ko baka mabigla doon sa tubig. O diba? At natutuwa naman ako doon sa azolang nabili ko. Hindi katulad nung una na talaga namang ako'y na-scam. Ayan. Ibinidyo ko dun sa seller. Sabi ko, bakit po kulay itim? Diba kulay green po dapat? Abang sagot sa akin, ugat po yan. Ay yun na, scam is true talaga. Kaya ito, napakaswerte ko kay madam. At talagang ang ganda ng kanyang azola at dineliver pa niya mismo sa akin. Ito yung mga dala ko nung pumunta ako sa farm. May isang sakong dog food, mayroon pang ng lamok, may pang sa pusa. Ay lahat na punong-puno na naman ang aking e-bike naman. Aba, ito na ang aking mga manok. O diba?
ang dami-dami nilang nangingitlog. Kaya nakakaipon ako kada araw ng 12 to 14 pieces. O, diba? Kasi nga ilan lang naman yung aking hen. O, di at least marami na rin kaming inaantay na itlog. Sobra-sobra na kung tutuusin sa isang araw. O, diba? Hala, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-follow sa aming page at saka subscribe sa aming YouTube channel. And please share our video. Thank you. Bye!